Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez tungkol sa presyo ng pagkain na nagpapahirap sa taong bayan ngayon. Ito sa post ng Paulo Duterte supporters, posted 20 minutes ago. Basahin ko ha. Romualdez, sinisigurong abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa patuloy na tumataas na presyo ng mga pangunahing pagkain. Ayon pa sa kanya, sisiguraduhin nilang magiging abot kaya ang presyo ng pagkain. Okay. Ito yung exact statement ng House Speaker. Obligasyon natin siguraduhin na may sapat na pagkain sa abot kayang halaga. Kapag mataas ang presyo ng pagkain at bilihin, direktang naapektuhan ang bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, bilang mga lingkod bayan, obligasyon nating siguraduhin na may sapat na pagkain sa abot kayang halaga. Wow! Ang gandang pakinggan. Ang tanong, kaya ba nila na pababain ang presyo? Taos-puso ba itong pahayag na talagang naaawa sila sa mga nasa laylayan na halos wala nang maibili ng pagkain? Okay, maalala ko, last year, ang Kongreso nagtaguyod, nag-initiate ng Quinta-Com hearing. So may Tri-Com, may Quad-Com, may Quinta-Com. Ang pangunahing objective ng Quinta-Com is imbestigahan nila ang talamak na smuggling, profiteering dito sa Pilipinas na sanhi ng pagtaas ng presyo. So, ang objective nila is pababain ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos per kilo as promised by the President. So, sa hearing, nadiskobrehan nila na grabe ang rice cartel. Kasi, nagkaroon ng Executive Order number 62 na ibinaba nila ang tarifa ng imported rice from 35% to 15%, hoping na bababa ang presyo ng bigas. Ilang buwan nang nakalipas, July pa, last year, ibinaba ang tarifa. Hanggang ngayon, hindi pa bumababa ang presyo ng bigas. At ang conclusion ng Quinta-Com, ang nagpapataas ng presyo ng bigas ay ang mga rice cartel sa Pilipinas. Kasi may mga importers, sila rin ang wholesalers, sila rin ang retailers. Kaya kontrolado nila ang presyo ng bigas. At siguro mga November ba, December last year. Grabe, nagpahayag si Speaker Martin Romualdez. We declare all-out war against greedy businessmen. Meaning, yung mga rice cartel. Habulin namin kayo. Kayo ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Wow, ang sarap pakinggan. At nag-suggest pa siya na ang gobyerno mag-create ng super committee para tugisin itong mga rice cartel. That was few months ago. So, anong nangyari sa Quinta-Com? Anong nangyari sa declaration ng Speaker of the House against greedy businessmen? Bumaba na ba? Wala pa rin. Kaya nga, ang gobyernong ito, nag-declare na lang ng food
food security crisis. Kasi hindi nila talaga mapababa ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Tapos, ito na. Nagpahayag na naman ang masipag na Speaker of the House na obligasyon daw nila na siguraduhin na abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Ang tanong, kailan pa kaya? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Kaya ba ng gobyernong ito na pababain ng presyo? Kahit bigas naman lang sana. Magkano ang bigas ngayon? Na yung pangakong 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, 50 pataas. Kung meron mang mababa, dugmok naman kung sa Bisaya, broken rice. Kung may mababa, yung sabi nila 29 pesos per kilo na bigas, laon. Tama ba yung laon? Yung luma na. So, salamat po, Speaker of the House, sa iyong hangarin na gusto ninyong pababain ang presyo ng bilihin. Kaya lang, aanihin pa ang damo kung patay ng kabayo. Hirap na po ang mamamayang Pilipino. Sana, wag lang puro salita. Sana may magagawa. Okay, pinagmamalaki ng administrasyong ito ang kadiwa. Hanap ako ng kadiwa store. Nung may nahanap akong kadiwa store, nagtanong ako, may benta ba kayong bigas? Gusto kong bumili ng murang bigas para itulong sa Talaandig na tribo sa Bukidnon. Sabi ng magbebenta, wala sir. Ano lang nila, budol lang nila yan, yung presyo ng bigas na walang bigas dito. It's a kadiwa store. Ay, grabe. Anyway, it remains to be seen. Itong salita, pahayag ng Speaker of the House, kung matutuloy ba, sana matuloy, sana magkatotoo na mapababa nila ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon po tayo ng income dahil sa inyo at ang ating sweldo sa YouTube channel na ito is itinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos nila, ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay or makapatayo sila ng kanilang bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa tulong nyo. Ituloy nyo lang ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Nagyad si Kuya sa ubos nga kalapat katong iyang himong balay. So tuwa makita siya nga tuwa iyan ang iatop karon. Diyan ta isandig. So nagyad siya isandig Diyan kaya. So mo na ni siya ang balay ni Kuya abot na gyud sa iyang himong balay.